Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano sana ang naging kita ng MicroStrategy kung XRP ang binili nila imbis na Bitcoin. Ano po ang naging potential profits? Bakit naging ganito ang resulta? At ano po ang masasabi natin dito bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa background. Yan, ang MicroStrategy ay isa po itong kilalang software development company na naging headline noong taong 2020 dahil sa kanilang agresibong pagbili ng Bitcoin. Mula August 2020 hanggang January 2025, nakabili na po sila ng halos 450,000 na Bitcoin. Kung saan ay nagkakahalaga po ito ngayon ng $28.2 billion. Sa kasalukuyan, ang investment na ito ay nasa halaga ng $45.3 billion kung saan ay nagbigay po sa kanila ng profit or kita na $17.1 billion. Kaya ang laki. Yan ay malaking halaga. Napakalaking halaga po nito. Kaya, pero teka, paano kaya kung XRP ang kanilang binili sa halip na Bitcoin? Kaya yan po yung malaking tanong dito. Yan, mas malaki kaya ang kanilang kikitain or mas mababa? Ayon po sa isang pag-aaral na ibinahagi ni Ginoong Matt Hamilton, siya po ang dating Ripple executive, mas mataas daw po sana ang kanilang naging kita. Ayan, mas mataas daw po sana ang kanilang naging kita kung XRP ang binili ng MicroStrategy yan, sa halip na si Bitcoin. Ngayon magkano po ang kita kung si XRP ang binili ng MicroStrategy? Ayan, ayon po sa datos na ibinahagi ni Ginoong Hamilton, kung ang parehong $28.2 billion ay inilagay ng MicroStrategy kay XRP, nakabili po sana sila ng 31.4 billion na XRP. At sa kasalukuyang presyo nito ay aabot ito sa $79 billion na magbibigay po ng $50.4 billion na profit. Kaya yan ang tindi. Halos 3 beses na mas malaki kaysa sa kanilang kinita kay Bitcoin. Isa sa mga hypothetical scenarios na ibinahagi ay noong unang pagbili ng MicroStrategy noong August 11, 2020 kung saan ay nakabili po sila ng 869.6 million XRP sa halagang $250 million. Kung ganito ang kanilang strategy, mas malaki sana ang kanilang kinita or kita. Ngayon ay bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Maring nagtataka po kayo, bakit ang laki ng potential difference ng kita? At ang paliwanag po rito ay meron lamang pong dalawang pangunahing dahilan dito. Yan, una ay ang presyo ng entry point. Ayan, noong sinimulan ng MicroStrategy ang pagbili kay Bitcoin, ang average na presyo po nito ay nasa 11,652 bawat coin. Samantalang nung mga panahong ito ay nasa 0.2875 lamang ang presyo ni XRP. Kaya mas mura sa XRP, kaya mas marami ka pong mabibili sa parehong halaga. Pangalawa ay ang mas malaking pagtaas po ng presyo ni XRP. Bagamat mas mataas na presyo ang naabot ni Bitcoin kumpara kay XRP, mas malaki pa rin po ang naging percentage increase ni XRP mula noong mga panahong ito.
Ibig sabihin ay mas mabilis ang paglaki ng investment kay XRP. um, ang kanilang ang kanila pong binili. Yan, ibig sabihin ay kung yan, mas mabilis po ang paglago ng investment kay XRP. Kaya ayan, ngayon ay ano naman po ang sabi ng mga Bitcoin maximalist. Ayan, dahil dito ay naging mas mainit ang usapan sa pagitan po ng Bitcoin at saka XRP communities. Ayon po kay Arnel Sia, isa po siyang kilalang Bitcoiner. Yan, si XRP ay hindi pa rin nakakabalik sa kanyang all-time high nitong sa kanyang all-time high na nasa $3.84 noong taong 2017. Samantalang si Bitcoin ay ilang beses nang nalampasan ang dating peak nito. Dagdag pa niya ay si Bitcoin ay hindi lang tungkol sa pagtaas ng pagtaas po ng halaga ng dollar, kundi isang paraan para makatakas sa inflationary system ng fiat money. Bagamat sang-ayon dito si Ginong Hamilton, ipinaalala rin niya na may fixed supply si XRP na nagpoprotekta rin dito laban sa debasement ng halaga. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Una ay syempre mahalaga pong tingnan natin hindi lang ang popularity ng isang coin, kundi pati na rin ang entry price at saka future potential nito. Ang ganito pong klase ng analysis ay nagpapakita kung paano po mahalaga ang tamang investment timing at saka diversification ng portfolio. Kung ikaw po ay naghahanap ng crypto na may mas malaking potential gain, maaari pong ikonsidera ang mga altcoins tulad ni XRP. Pero tandaan din na mas mataas ang risk ng mga ito kumpara sa established na assets tulad po ni Bitcoin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay mahalaga po ang ganitong case study dahil nagpapakita ito ng iba't ibang posibilidad sa crypto investment. Hindi palaging one size fits all ang investment strategy. Kung may tiwala ka sa long-term vision ng isang coin tulad ni Bitcoin, pwedeng mag-stick ka dito. Pero kung naghahanap ka ng mas mataas na potential gain, maaari pong ikonsidera ang mga options tulad po ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.